Aprobado na sa second reading ng Kamara ang panukalang batas na magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan na suspindihin o ibaba ang excise tax sa produktong petrolyo sa panahon ng economic crisis. Kapag naisa batas, mananatiling epektibo ang batas hanggang 2028. Bukod dyan, naniniwala si House Ways and Means Committee Chairman at Marikina Representative Miro Kimbo na panahon na para pag-aralan kung dapat na bang amyendahan ang Oil Deregulation Law o Republic Act No. 8479. Ito'y sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Sa puntong ito, magkakasama natin House Ways and Means Committee Chairman at Marikina Representative Miro Kimbo. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Kong Kimbo, can you hear me? Yes, I can hear you po. I can hear. Good afternoon po. Ayan, thank you for joining us. Kong, eto po, binanggit nyo na maaaring panahon na para repasuhin ang Oil Deregulation Law. Ano po ba yung nakikita ninyong problema, kahinaan sa kasalukuyang sistema ng pagpepresyo ng langis? Ang napansin natin is talagang halos wala ng power ang ating pamahalaan pagdating sa pagre-repaso, pag-evaluate, at overall pagdating sa pagpepresyo ng langis. Linawin ko lang, no, yung Oil Deregulation Law ay pinasa noong late 90s na napakaganda ng naging mithiin. Ibig ko sabihin is, noon po yung ating situation sa downstream oil industry, itong ating mga gasolina, lahat, etc., napaka-problematic. Tayo po ay napaka-inefficient, mahal po tayo sa buong region, nagkakaroon po tayo ng supply shocks dahil malaking participant po noon ay gobyerno. Ang laki ng share na ang gobyerno ang nagsusupply. Kaya marami sa mga pribado po noon ayaw mag-participate because of two things. First, because kalaban nila gobyerno. And then pangalawa is napakaraming regulation na napakahirap magnegosyo. So the objective really was to open up the market so that the private sector can come in and invest in putting up refineries, lahat po. So, pero napansin po natin na maganda yung konsepto, but ang presumption po is magkakaroon talaga ng real free market. Yung may free competition. Pero napansin po natin 25 years after that law that hindi talaga nagkakaroon ng free competition. Meron din talagang collusion. So, kailangan natin bigyan uli ng ipe ng pamahalaan pagdating sa lalo sa panahon ng krisis. Ito yung pinaka-importante. So, Kong Kimbo, ano po yung partikular na probisyon na sa tingin nyo po dapat baguhin o amyendahan? Well, una yung pagbibigay ng lakas at saka ng poder sa Department of Energy para ma-evaluate at mapakialaman ang pricing mechanisms nila. So makita ko natin kung ano po ang kanila nagiging desisyon ay hindi po natin nalalaman. Pangalawa po ay importante rin po na mapag-usapan sa panahon ng krisis na magkaroon ng power ang gobyerno na magkaroon ng mga price caps pagdating po dito sa usapin po ng pagbebenta sa publiko. And then pangatlo po is hindi po pwede na wala tayo market power. Ngayon po, ang gobyerno walang kapasidad para singilin o matakot ang private sector. So ang isang bagay po na nakikita natin ginagawa ng ibang bansa is ang gobyerno mismo ay may sariling reserves, no, na meron siyang sariling gasolinang nakaimbak na ilang milyong litro na pwede niyang at any point in time ay ibaba sa merkado kapag napansin niya na nagkukulod o nagkakaroon ng sabwatan ng iba't ibang mga private companies. That's one way para maging magkailakas ang gobyerno po. Para po sa kaalaman ng ating mga kapatid, sa kasalukuyan, sa ilalim po ng kasalukuyan deregulated system, hanggang saan lang ba yung kapangyarihan ng pamahalaan para mabantayan at masiguro na patas yung galaw ng presyo ng langis? Kagaya po itong nangyaring ito, Kong. Abay, kailan lamang nagsimula yung gulo? Abay, agad-agad nasa 20 pesos, 13 pesos, 17 pesos within 1 week.
agad-agad tumaas yung presyo considering na sinasabi ng DOE na yung reserba ay good until April. So ibig sabihin, nabili nila yan sa mas murang halaga. Bakit agad-agad ganun kalaki yung patong para sa mga consumer? Alam mo, yan ang pinakamalaking tanong, no? At ang sagot naman nila dyan ay because it's a free market, meaning it's unregulated, ang kanila nagiging basis lang, Cheryl, walang iba kundi ano yung international trading price. So kung nagkagulo man sa abroad, tulad ng itong presyo po ng tinatawag nilang MOPS o MOPS dito sa Singapore, kung ano po ang trading price doon, sa araw na yon, nag-a-adjust po sila base doon. Ang basis po nila for saying that is parang, kumbaga hindi yan nalalayo na mayroon silang dolyar na nabili dati na mas mura. Pero kung ang exchange rate today ay ganito, hindi naman namin siya ibebenta at the rate nung nakaraang araw. Ibebenta namin siya today kasi they look at simply it as a commodity na ibebenta sa merkado, which in my mind, dapat ibang pagtingin natin bilang gobyerno dahil it is not a normal commodity. It is an essential commodity that affects the daily lives of every person. At ito ang nagiging main driver ng ating inflation. Yung madalas sinasabi kasi, ba't ba tayo sobrang concerned sa inflation at ba't natin kailangan bantayan? Itong commodity na ito ang nag-aapekto, pinakamalaking impact para tumaas ang inflation. Anong ibig sabihin pag tumataas ang inflation? Simple lang. Pag tumataas ang inflation, yung capacity, yung purchasing power ng ordinaryong Pilipino nababawasan. Kung noon ang sweldo niya, kayang bumili ng 5 kilong bigas sa isang linggo, ngayon, 4 na kilo na lang ang kaya ng bilhin. So that's why it's a very, very essential good. Kailangan magkaroon ng poder uli ang gobyerno para ito ay ma-regulate at magkaroon tayo ng power para i-monitor, ilagay sa essential goods, ma-empower ang local government units, maging katulong ng Department of Energy. Yan ang mga wake-up call sa atin pagdating sa problemang ito. Sa ngayon po, yung immediate solution sa oil price hike, yung pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin o ibaba yung excise tax sa petrolyo at tanggalin din yung VAT. Kung tuluyang maisabatas po, gaano kalaki yung maaaring ibaba nito sa produktong petrolyo? Pero wait, there's more. May hirit pa rin ng oil firms, di ba, Kong? Ang sinasabi naman din nila, hindi rin agad mararamdaman ng publiko ang pagbaba ng presyo ng petrolyo oras na maisabatas itong pagsuspende sa excise tax dahil kailangan nilang i-consider daw yung inventory na mayroon sila. Well, yan ang una, no? The most immediate, there are two immediate actions na ginagawa ngayon ng gobyerno. Una is ito nga, yung dahil hindi naman natin kontrolado ang presyo ng langis dahil we are absolutely 100% importer ng langis. Wala tayong sariling supply. So ang atin na lang pwedeng pakialaman is yung presyo sa pamamagitan ng pagtatanggal o pagsuspend ng buwis. So ito, malaking bagay ito para magawa natin. So yun ang sabi nila is, paano yun? Ang excise tax kasi, Cheryl, binabayaran ng excise tax ng mga oil companies na nag-import at point of importation. Pagdating niyan sa pier, binabayaran nila ang excise tax bago ito makalabas para ibenta sa downstream industry. So, nag-advance sila dyan. Ngayon, nasususpindihin mo, paano namin masisingil yung 10 pesos sa unleaded? Yung 6 pesos sa diesel, in-import namin galing South Korea. Paano yung 4 na piso sa LPG? Nabayaran na rin po namin yan. So, ang solution dyan, at may karapatan din naman sila kasi hindi naman pwedeng nagbayad sila ng buwis at yan ay kasama sa kanilang cost, hindi nila pwedeng masingil. So, ang solution natin dyan is para magkaroon ng immediate effect is lahat po ng kanilang nabayaran ng buwis ng excise tax pero hindi pa naibebenta, i-consider na lang natin yan as a tax credit so that on the very first day after the President announces, automatic lahat dapat magbabaan. At kapag inangat naman ng suspension dahil after all, temporary naman itong pag-aalis ng excise tax. Once maniningil tayo uli ng excise tax, sasabihin na nila na meron po kaming stranded. Ito pa ho yung aming ibinayad na hindi namin naisingil dahil ipinagbawal niyo po sa amin singilin ng publiko. Pwede ho bang yung mga darating namin na supply, i-credit na lang po itong aming hawak na tax credit? Tama, yun po ang gagawin natin para maging immediate dahil hindi po pwedeng mag-antay ng bawat araw importante para ma-address kaagad po ito
makatulong tayo sa publiko. You think this is something na acceptable naman sa kanila? I think it should be acceptable to them, but even if it's not acceptable, it is something that the government must impose. Alright. Kasi these are extraordinary times, everybody has to chip in. Lahat di po pwedeng ordinaryong tao lang ang tatamaan. Lahat dito kailangan magsakripisyo. Because anyway, ang mangyayari lang naman po sa kanila dyan is masususpend lang po yung kanilang reimbursement o yung pagkanilang recoup doon sa kanilang naiimbak na o naiunang bayad. Aminado po kayo na maaaring bumaba yung kita ng gobyerno kapag sinuspindi nga po itong excise tax. Paano ito mababalanse sa pangangailangan na matulungan ng publiko po sa gitna ng mataas na presyo ng langis? Wala tayong magagawa. Tayo nasa isang gera, so lahat ng tao kailangan magsakripisyo, pati na rin po ang gobyerno. So, government is making a calculated risk that it would rather give up 100 billion in excise taxes, pero at least nagiging affordable pa rin kahit papaano ang gasolina. Kasi kung hindi mo yan tatanggalin, hindi ka rin makakakolekta dahil wala na rin makakabili ng gasolina eh. So, like I said, it's really, wala rin talaga tayong choice. Kasi the other choice is if we don't do anything, gas prices will increase by 20, 25 pesos, marami nang hindi bibili, wala ka na rin makukolekt ng excise tax. That's going to be the reality. So, this is really the best way because at least nabubuhay pa rin yung mga industriya, nabubuhay pa rin, makakapasada pa rin ng ating mga jeep, may masasakya pa rin ng ating mga estudyante at mga manggagawa, papasok sa kanilang trabaho at paaralan. Kung maisasabatas po ang panukala at maging epektibo nga hanggang 2028, paano rin titiyakin ng Kongreso na maayos at tama yung paggamit ng kapangyarihang ito sa panahon ng krisis? Well, tatlong bagay po yan. No? Unahin ko muna is hanggang 2028 po yung power niya to suspend. Pero ang suspension po at any given time cannot be more than 6 months. Yun po pinakamahaba. Pwede extend po by another 6 months, total of 1 year, pero kailangan po ng consent ng Kongreso. Pero at any given time, buwan-buwan po, from the beginning that the President starts suspending, kailangan po niya mag-ulat sa House of Rep at sa Senado para ipakita po niya ano yung factual basis ng suspension. Pangalawa po, ano po ang nagiging effect nito pagdating sa revenue collection na isasakripisyo. Pangatlo po is makita natin anong effect nito sa inflation, pagdating po sa deficit, pagdating po sa ating utang, ipakita po sa amin at para alam ng Pangulo na hindi niya basta-basta pwedeng desisyonan lang ito. Kung ano pa ang ibang hakbang na ang tinitignan ng inyong komite para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo sa mga Pilipino? Meron pa ba? Meron pa, Ma'am Cheryl. Ang pinaka-epektibo talaga sa totoo lang is having a direct subsidy program. Ibig sabihin, kung anong kinakailangan at kung sinong pinaka-apektado, dun dinadala ang pondo. Kumbaga, ito yung pinaka-targeted subsidy. Alam naman natin, ang unang-unang maghihirap dito, yung pinaka-mahihirap. Meron tayong 4-piece program, meron tayong efficient system para ibaba sa kanila ang directly ang ayuda. Pangalawa, meron tayong pantawid pasada para naman po sa mga jeepney at saka modern day jeepney drivers. Meron din po tayong programa sa DILG para sa ating mga TODA drivers. Meron tayong listahan ng mga nagko-consume ng kuryente ng lifeline lang, yung pinakamahihirap talaga. Meron din po tayong para sa mga magsasaka. These are systems that are in place para po magkaroon ng direct subsidy program para po sigurado tayo na yung tinutulungan natin, ang nakikinabang, ay talagang yung mahihirap. Pero ang problema lang po dito sa sistema natin ngayon is wala po tayong sistema para dun po sa lower middle class. Because in reality, itong lower middle class ay nakatira sa bingit na ng poverty line. Ito ang mga unang tatamaan at malalaglag sa, they will become poor because of this situation. And right now, we have no means of identifying who they are, where they are. Na tingin ko, isa rin pong itong pagpukaw or wake-up call for us to be able to have a targeting system for this particular sector ng ating populasyon. But since wala tayo niyan,
magkakaroon tayo ng mas malawak na pamamaraan, which is itong pagtatanggal ng excise tax on fuel. Balikan ko lamang po yung pag-amienda sa Oil Deregulation Law. At ang una, ang sinasabi ay panahon na para pag-aralan or tingin nyo dapat na talagang amyendahan? Dapat na po siyang amyendahan, no? At dapat din po natin singilin ang ating mga pamahalaan, pati na rin po ang Philippine Competition Commission kasi meron naman po silang karampatang poder ngayon. Pero kailangan madagdagan. But they need to be able to exercise that because the reason why the Philippine Competition Commission is very critical is because all of these pricing activities really takes place as a manifestation or simbolo po ito ng pag-abuso ng isang dominant position. Kung kayo po ay malakas, may hawak kayong malaking segment ng merkado, ginagamit din yun yung lakas para makontrol ng presyo. Pangalawa po pwedeng tingnan ng PCC dyan is kung meron mo bang nagiging sabwatan o meron mga restraint in trade, mga balakid na nilalagay ng ilan para hindi magkaroon ng competition. Because after all, the oil deregulation law was done under the presumption that competition was going to take place. But obviously, it's not effective as it was envisioned. So kailangan po itong halugugin natin ang mga ahensyang ito. Marami pong salamat sa inyong oras sa House Ways and Means Committee, Chairman at Marikina Representative Miro Kimbo.